Sa pag-uumpisa ng episode 6 ay sinabi ng kasamahan ni Dongsuk na kung bakit daw hindi na lang nila pinatay sa loob ng dungeon sila Jinwoo at Jinho. Sinabi nito na kapag gumawa sila ng ingay sa loob ay sigurado na magigising ang boss ng dungeon, sabi pa nito. Sinabi din nito na hayaan na lang daw nila na ito na mismo ang pumatay sa kanila, dagdag pa nito. Sinabi pa niya na kung hindi daw sila pala rin na makuha ang mga mana sa loob ay maari daw nilang kunin ang mga gamit ni Jinho, dahil ito daw ay siguradong malaki ang halaga. Tinanong siya ng isa nilang kasamahan na kung papaano daw sila makakapasok ulit sa loob, ganong pinasabog na niya ang labasan. Sinabi nito na mayroon daw siyang nakita na maari nilang daanan pabalik kung sakaling patay na ang dalawa, at kapag nakatulog na ulit ang boss ng dungeon. Sa eksenang ito habang nahaharap sila sa malaking gagamba ay sinabi ni Jinho, na mas mabuti na lang daw na wag na lang nila itong labanan at maghanap na lang ng paraan para sila ay makatakas. Dahil daw ang boss na ito ay isang C-rank, at silang dalawa ay D-rank at E-rank, kaya wala daw paraan para ito ay matalo nila, sabi pa nito. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na tama nga siya at kahit na awakening na ang kanyang abilidad ay mahihirapan pa din siya dito. Ang Venom Fang Kasaka at Golem Boss ay mga parehong D-rank boss lamang, kaya sa pagkakataon daw na ito ay nasa alanganin na sitwasyon daw sila. Magkaganon pa man, sinabi niya na hindi daw siya nakakaramdam ng pangamba kahit na ito ay isang C-rank boss. Sinimulan niya ang pagsalakay sa malaking gagamba at gamit ang kanyang bilis ay nagulat si Jinho sa kanyang nakita. Hindi daw ito normal para sa isang E-rank lamang, ang makagalaw ng katulad nito, dagdag pa niya. Sinabi din ni Jinwoo sa kanyang sarili na dito mag-uumpisa ang tunay na pag-hunting. Dito ay ipinakita sila Chairman Go at Chief Inspector Woo Jinchul, sa isang sasakyan habang sila ay nag-uusap. Sinabi ni Chairman Go na nakakapagod daw talaga ang makipag-meeting sa mga government official. Sinabi ni Woo na kung maaari daw ba sila mag-sparring muna habang wala pa daw silang ginagawa. Tumugon ito at sinabi na matanda na daw siya pero dahil isang bata ang nag-request ay malugod daw niya itong pagbibigyan, at bilang patnubay na din daw, sabi pa nito. Dito ay ipinakita muli si Jinwoo habang nakikipaglaban sa malaking gagamba. Ang kanyang mga pagsalakay ay walang epekto sa makapal na balat nito at kailangan niya makaisip ng paraan kung papaano niya ito matatalo. Gamit ang kanyang bilis ay tuloy-tuloy lamang niya itong sinasalakay, at dito ay gulat na gulat si Jinho sa kanyang mga nakikita. Sinabi pa nito na talaga daw bang isang E-rank lamang ito, gayong ang mga galawan daw nito ay higit pa kahit sa isang D-rank. Sinabi din niya na ito daw ay isang false rank na hindi ipinapakita sa iba ang kanilang tunay na rank at nagpapanggap na mahina. Sinabi din niya na ang mga ito daw ay mga psychopath, na mas ikinatutuwa lamang ang pagpatay. Sa puntong ito, dahil sa kanyang patuloy na paggamit ng bilis at tuloy-tuloy na pagsalakay, ang kanyang stamina ay bumaba na ng kalahati. Bago daw tuluyang maubos ang kanyang stamina, dapat daw ay magamit niya ang ability effect ng kanyang dagger at kailangan niyang matamaan ang kanyang pinaka-weak spot. Dito ay binugahan siya ng higanting gagamba ng asido at ito ay kanyang naiwasan. Ginamit niya ang kanyang skill dash at mabilis na sumalakay, at mula sa itaas ay direkta niyang itinusok ang kanyang dagger sa ulo ng gagamba. Sa kasamaang palad ay wala din itong epekto, dahil ang parte na iyon ay sulido na matigas din. Muli siyang sumalakay ng mabilis at tuloy-tuloy, at dito ay lalong humahanga sa kanya si Jinho. Hindi daw niya lubos maisip na ang humaharap mag-isa sa boss na ito ay isang E-rank lamang. Dito ay gumawa siya ng isang malakas na pagsalakay, ngunit habang papalapit pa lamang siya ay bumaba ng 70% ang kanyang stamina at ito ang naging dahilan kaya siya natamaan ng counter-attack ng gagamba. Muling gumawa ng pagsalakay ang gagamba na siguradong papatay sana sa kanya, nang lumabas ang isang notification para sa kanyang full recovery at ito ay kanyang ginamit. Gamit ang kanyang bilis at mula sa itaas ay ginamit niya ang kanyang buong lakas at sinalakay ang gagamba direkta sa kanyang mata. Paulit-ulit niya itong ginawa at ang epekto ng dagger na paralyze at drain ay paulit-ulit na lumalabas, hanggang sa ito ay tuluyan ng matumba at mamatay. Lumabas ang notification at ipinakita na siya ay nag-level up ng ilang ulit, habang si Jinho na nakatulala at sinabi nito na talagang kahanga-hanga siya, dahil tinalo niya ang C-rank boss nang siya lamang mag-isa.
Binigyan niya ito ng tubig na maiinom, at sinabi na siya na daw ang bahala sa pagkuha ng mga mana at siya daw ay magpahinga na lang muna, sabi pa niya. Sa eksenang ito ay muling ipinakita sila Chairman Go at Chief Wu habang nagduduelo. Nagulat si Wu sa pagsuntok na ginawa nito dahil sa kabila ng edad daw nito ay hindi pa din daw nagbabago ang lakas nito. Dito ay muling ipinakita ang grupo ni Dongsok sa isang lagusan, at sinabi na nagawa daw pala nito na talunin ang boss. Sinabi pa ng mga ito, na ang boss daw pala na ito ay hindi ganon kalakas at ito ay natalo lamang mag-isa ni Jinho, sabi pa ng mga ito. Inakala nila na ang tumalo sa boss na ito ay si Jinho, dahil nga daw si Jinho ay isang E-rank kaya wala silang alam sa tunay na nangyari. Sinabihan nila si Jinho na paghahatian nila ang lahat ng kikitain nila sa mga mana na makukuha nila dito, ngunit kailangan daw niya na patayin si Jinho. Dahil kung hindi daw niya ito gagawin ay wala daw sila magagawa kundi patayin na lang daw silang dalawa, sabi pa nito. Sa kabila ng mga sinabi nito na pananakot ay mas pinili pa din ni Jinho na pumanig kay Jinwo. Dito ay may biglang lumabas na urgent notification. Sinasabi nito na kailangan daw niya pumatay ng 6 na tao, at nakalagay dito na kapag hindi niya nagawa ang quest na ito ay agad siyang mamamatay. Habang binabasa niya ito ay agad siyang sinalakay ng isang hunter at siya ay tumilapon sa malayo. Sa eksenang ito ay ipinakita ang mga babaeng hunter sa isang cafeteria. Dito ay pinag-uusapan nila kung paano daw napunta ang isang S-rank na si Cha sa kanilang A-rank dungeon, at madali lamang nito tinapos ang isang high-class na A-rank magical beast. Sinabi din ng mga ito na napakaswerte nila dahil napabilang sila sa Hunters Guild. Dito ay sinabi ni Jinwo na parang pinaglalaroan daw siya ng system at pinipilit siya na gumawa ng hindi maganda. Sinasabi ng system notification na kailangan daw niyang patayin ang 6 na hunter dahil kung hindi daw niya ito gagawin, ang kanyang puso daw ay hihinto sa pagtibok at siya ay mamamatay. Dito ay tumayo siya at sinabi sa sarili na wala daw talaga siyang ibang pagpipilian kundi gawin ang ipinapagawa ng system. Sinabi din niya sa kanyang sarili, na kung ganun daw na gusto siyang gamitin ng system ay gagamitin din daw niya ito para lumakas. Nilapitan siya ng isang hunter, ngunit hindi pa ito natatapos sa kanyang mga sinasabi ay tinapos niya agad ang buhay nito gamit ang kanyang dagger. Sinalakay siya ng ibang mga hunter, ngunit ang mga ito ay walang nagawa sa kanyang bilis at mabilis lang din niyang tinapos ang buhay ng mga ito. Ang pagpatay sa mga ito ay nagpapahintulot sa kanya, upang ang kanyang quest ay mag-activate at sa ayaw man niya o gusto ay kailangan niya itong gawin. Dito ay nagulat si Dongsok at sinabi na hindi si Jinho ang pumatay sa gagamba kundi siya. Inactivate niya ang kanyang ability at sinabi na ang kanyang bilis ay siguradong hindi tatalab sa kanyang depensa. Sinalakay niya ito gamit ang kanyang buong lakas, ngunit gamit ang kanyang bilis ay hinawakan lamang nito ang kanyang mukha at ibinaon ito sa lupa. Dito ay nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay, ngunit sinabi ni Jinwo na 3 beses na daw nito pinagtangkan ang kanilang buhay. Inulit lang ni Jinwo ang kanyang sinabi kanina, na kung ano man daw ang mangyari sa kanya sa loob ng dungeon, ay mananatili sa dungeon lamang nang walang makakaalam. Bago pa ito makapagsalita ay tinapos na agad nito ang buhay niya, at muling lumabas ang notification na ang kanyang emergency quest ay natapos na daw. Dito ay dumating ang kinatawan ng Hunters Association at ito ay nagtaka. Kung bakit daw ang 5 D-rank at ang captain nila na C-rank ay namatay sa dungeon. Sinabi nito kay Jinho na ang kanyang espada daw ay isang claymore galleon at ang kanyang armor ay gawa sa Maya Company. Hindi na daw siya nagtataka kung tinalo niya mag-isa ang boss ng dungeon at sinabihan si Jinwo na malamang daw ay nagtago lamang ito habang nakikipaglaban si Jinho. Sa pagtatapos ng episode 6 ay ipinakita ang isang lalaki at ito ang nakakatandang kapatid ni Dongsok na pinatay ni Jinwo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na episode, iminumungkahi ko na panoorin din ninyo ang episode 1 to 5, para mas maunawaan nyo ng husto ang kabuuang kwento at recap ng series nito, at ang link ay nasa aking description. Sa pagpapatuloy ng episode 7, dito ay ipinakita si Chief Wu habang kinakausap ng empleyado tungkol sa raid na naganap, kung saan 6 na katao ang namatay. Sinabi niya dito na kung may pagdududa daw siya sa insidente ay malaya daw niya itong imbestigahan. Sinabi nito na hindi daw iyon ang ipinunta niya kundi ang tungkol sa isang D-rank at E-rank level na nakaligtas.
Binanggit din nito na ang E-rank daw na ito, ay yung himalang nakaligtas daw sa Double Dungeon na naganap kamakailan at ito daw ay si Sung Jinwoo. Nagulat si Chief Woo nang makita ang pangalan niya at nakaagaw din ng kanyang pansin ang pagkamatay ng isang C-rank na si Dongseok. Sinabi din nito na ito daw ay ang batang kapatid ni Hwang Dongso na miyembro ng Scavenger Guild na nakabase sa Amerika at siya ay isang guild hunter. Sa eksenang ito ay ipinakita na nag-uusap ang magkapatid habang sila ay kumakain. Sinabi ni Jinwoo na binayaran na daw niya ang bills ng kanilang ina sa hospital at nabilhan na din daw niya ito ng mga gamot. Sinabi ng kanyang kapatid na malaki daw siguro ang binayad sa kanya ng Hunter Association at nagtaka din ito kung bakit wala daw itong galos man lang. Nagbalik tanaw sa kanyang isipan ang trahedyang iyon at sinabi niya sa kanyang sarili na sa kabila ng mga nangyaring iyon ay wala siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Habang siya ay nagiinom ng alak ay parang nararamdaman niya na hindi man lang siya nalalasing. Lumabas ang isang notification at nakalagay dito na na-debuff daw ang epekto ng alak sa kanyang katawan. Tinignan niya ang kanyang system ability kung ano daw itong item na nagde-debuff ng epekto ng alcohol sa kanyang katawan. Nang tinignan niya ay nakita niya ang effect ng isang skill na nakuha niya sa Double Dungeon at ito ay ang Courage of the Weak Blessing. Ito ay may kakayahang mag-regenerate ng anumang pinsala at mag-disable ng toxic and abnormal condition. Sinabi niya na hindi daw agad niya nabigyan ng pansin ang reward item na ito. Ito daw pala ang dahilan kaya nag-regenerate ang mga pinsala na nakuha niya sa Double Dungeon na iyon. Sa eksenang ito ay nag-uusap sila Jinho at Jinwoo. Nagpasalamat siya dito dahil malaki daw ang naitulong ng magic gem na ibinigay nito. Pinasalamatan din niya ito dahil sa kabila ng nangyari sa huling raid nila ay hindi nito sinabi sa Hunters Association na siya ang pumatay sa mga iyon. Tinanong din niya ito kung bakit at ano daw ba ang dahilan at gusto niya siyang makausap ng personal. Dito ay sinabi ni Jinho na balak daw niya magsagawa ng mga dungeon attack, ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay tinanggihan na agad siya ni Jinho. Para makuha ang atensyon nito, sinabi niya na gusto niya maging isang guild master at dito ay napatingin sa kanya si Jinwoo at nagdesisyon na makinig. Sinabi nito na para maging qualified para mag-apply bilang guild master, isa sa mga requirement ay dapat daw makatapos ka ng 20 na dungeon raid. Sinabi din nito na pagdating sa written exam ay wala siyang magiging problema. Kaso ang kanyang physical combat daw ay hindi sapat at malamang na dun siya bumagsak. Ipinaliwanag din niya na ang kanilang kumpanya, ang Eugene Construction ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa ay balak na gumawa ng isang Hunters Guild. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang isip na malaki ang ambag ng mga item na nakukuha sa loob ng dungeon dahil maaari daw magamit ang mga mana sa paggawa ng infrastructure at maaari din gawing special item ang mga reward na nakukuha dito. Ang kanyang ama daw ay plano mag-hire ng S-rank hunter upang maging isang guild master. Sinabi niya dito na ang kanyang kuya daw ay isang vice guild master at isang S-rank hunter. Dito ay sinabi ni Jinwoo na ang kanyang kuya daw ay nag-retired na, at kung plano daw nito na kumuha ng mga S-rank sa ibang guild, ang maipapayo daw niya dito ay wag nila daw itong gawin. Sinabi din nito na sa ngayon ay nasa antas ng isang B-rank ang kakayahan niya o mas maaaring higit pa dito, at sa pagdating ng panahon ay maaaring mas malakas pa siya sa isang S-rank sabi pa nito. Dahil nga sa kakayahan niya ay pwede nilang matapos ang 20 na dungeon raid ng mabilis lamang dahil nga sa abilidad nito sabi pa niya. Dito ay inalok siya ng 30 billion kapalit ng 19 na C-rank dungeon raid. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na kung tatanggapin daw niya ang alok na 30 billion ay hindi daw niya alam kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang pagpapalevel. Dahil nga sa siya ay isang awakening may kakayahan siya na lagpasan pa ang isang S-rank level sa hinaharap, ngunit kailangan muna niya ng mas maraming experience. Magkaganon pa man, sinabi niya na masyado daw itong komplikado para sa kanya, kaya ito ay kanyang tinanggihan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay sinabi muli ni Jinwoo at nakiusap muli na kapag tinulungan daw siya nito, siya daw ay nangangako na mananatiling lihim ang insidente ng pagpatay niya sa dungeon raid na naganap. Sa eksenang ito ipinakita si Hwang Dongso, na miyembro ng isang international hunter guild na Scavengers Guild. Siya ang nakatatandang kapatid ni Hwang Dongseok, at ito ay galit sa pagkamatay ng kanyang kapatid.
Dito ay kinuha niya ang mga dokumento nila Jinho at Jinwoo at ito ay nagalit nang makita, na ang dalawang nakaligtas ay isang hamak na D-rank at E-rank lamang. Tinanong niya sa kanyang secretary kung ano daw ba ang pwedeng mangyari sa kanya, kapag nakapatay daw siya ng mga hunter sa ibang bansa. Sinabi ng kanyang secretary na kung sa bansa daw nila magaganap iyon, siya ay mapaparusahan ng criminal law ng bansang iyon. Pero depende pa din daw sa pag-uusap ng Hunter Association ng kanilang bansa. Sinabi niya sa kanyang secretary na i-cancel daw niya ang lahat ng kanyang mga appointment sa mga susunod na araw, at siya daw ay mayroon lamang importanteng aasikasuhin, sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na kahit pala natapos na niya ang kanyang daily quest, ay maaari pa pala niya itong ituloy. Nagpasya siya na magpatuloy dahil gusto niya malaman kung ito ba ay mayroon additional reward na makukuha o wala. Nang matapos na niya ito ay lumabas ang notification at sinasabi dito na ang kanyang daily quest ay naging secret quest. Binuksan niya ang kanyang reward at dito ay pinili niya ang Bless Random Loot Box. Binuksan niya ang random loot box at nagulat siya dahil isang Class S dungeon key ang lumabas. Dito ay napangiti siya dahil nakita niya na maaari niyang makuha ang Elixir of Life, kung sakali na matapos niya ang dungeon quest. Ang Elixir of Life ay may kakayahan na pagalingin ang kahit anong klase ng sakit at ito daw ay maaari niyang magamit upang mapagaling ang sakit ng kanyang ina. Nagdesisyon siya na subukan na pasukin ang isang S-class dungeon at kahit na nag-aalanganin siya para sa kanyang buhay ay gusto niyang subukan para sa kanyang mahal na ina. Gamit ang susi ay binuksan niya ang S-Class Dungeon at dito ay sinabi niya sa kanyang sarili, na sa kasalukuyang estado ng kanyang lakas ay kung makakaya ba niya ito na matapos, tanong niya sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa loob ay bumungad sa kanya ang malaimpyernong paligid na napapaligiran ng apoy. Sinabi niya na kapag nalagay siya sa alanganin ay gagamitin niya ang kanyang teleportation stone para makaalis agad. Dito ay nagpakita ang gatekeeper na Cerberus na may 3 ulo. Inilabas niya ang kanyang dagger at sinimulan niya ang kanyang pagsalakay. Inactivate din niya ang skill dash niya para sa mas mabilis na pagkilos at pagsalakay, ganun pa man ay hindi siya makagawa ng pinsala sa halimaw na ito. Inatake niya direkta sa ulo ang Cerberus ngunit ang effect ng kanyang dagger ay hindi dito umepekto. Sinalakay din siya nito at sa kasamaang palad ay nakagat nito ang kanyang isang kamay, at inihagis siya nito mula sa malayo. Dito ay ginamit niya ang kanyang full recovery at nagbalik ang kanyang stamina at muli na naman siyang sumalakay. Sa puntong ito ay unti-unti na niyang napagtanto kung gaano kalaki ang agwat nilang dalawa sa kabila na ito ay isang gatekeeper lamang at hindi pa ang mismong boss ng dungeon, ay talagang napakalakas na nito, sabi niya sa kanyang sarili. Ang notification ay patuloy na nagbibigay ng warning sa kanya, at sa puntong ito ay napagdesisyonan niya na umalis na lamang sa lugar na ito gamit ang teleportation stone. Ngunit sa kasamaang palad ay nabitiwan niya ito nang siya ay muling salakayin ng halimaw, at sa puntong ito ay wala siyang magawa kundi ang umiwas muna at magtago. Dito ay napagpasyahan niya na gamitin na ang kasakas gland na nakuha niya sa double dungeon. Ito ay isang A-rank poison na may kakayahan na pababain ng 20% ang physical damage na kanyang makukuha at may negative effect sa kalaban na -35% physical attack. Ininom niya ito at pagkaubos ay biglang sumulpot ang halimaw sa kanyang likuran at siya ay muling sinalakay nito. Dahil sa effect ng poison potion, ito ay agad na tumalab sa halimaw at siya ay nagsagawa ng counter-attack. Muli siyang sumalakay ng napakabilis, ngunit ang lakas ng halimaw na ito ay higit pa kumpara sa kanyang kasalukuyang estado. Ginantihan siya ng halimaw at siya ay buong lakas din na sinalakay nito, at dahil sa pagsalakay na ito tuluyan na nakagat nito ang kanyang buong braso. Muling lumabas ang system notification at ang kanyang pagkamatay ay nalalapit na. Pero dahil sa siya ay determinado na mabuhay at para sa kanyang ina ay gagawin niya ang lahat. Habang siya ay kagat-kagat nito, ang isang kamay niya ay ibinabaon ang dagger sa mga mata nito ng paulit-ulit hanggang sa ang epekto nito ay kumapit at ang halimaw ay tuluyang bumagsak at namatay. Muling lumabas ang system notification at sinabi dito na natalo na niya ang gatekeeper na Cerberus, at ang kanyang mga sugat ay gumaling dahil sa isang ability effect nito. Nakuha niya ang reward at ito ay isang susi na maaaring gamitin para mabuksan ang Demon's Castle.
Lumabas din dito na nakakuha din siya ng isang formula na maaring magamit para ma-activate ang Elixir of Life. Sinasabi dito na kailangan niya mag-craft at mabuo ang tatlong formula para dito, at ito ay maaari niyang makuha sa Demon Castle mismo. Tumayo siya at sinabi na sa ngayon daw ay hindi pa niya makakaya na pumasok at labanan ang mga halimaw dito, ngunit ipinangako nito sa kanyang sarili na babalikan daw niya ito pagdating ng araw. Sa eksenang ito dinalaw niya ang kanyang ina sa ospital. Sinabi niya dito na gusto niyang gamitin sa kanya ang spell na Elixir of Life, ngunit kailangan daw muna niya makumpleto ang tatlong kinakailangan na sangkap para makuha iyon, sabi pa niya. Ipinangako niya sa kanyang ina na kahit anong mangyari ay kukunin daw niya ito para siya ay mapagaling. Dito ay pinuntahan niya si Jinho at sinabi na siya daw ay pumapayag na samahan siya, para kompletuhin ang 19 na dungeon quest na kailangan nito. Ngunit sinabi niya na mayroon daw siyang mga kondisyon at una dito, gusto niya na silang dalawa lamang ang papasok ng dungeon para kumpletuhin ang quest. Sinabi ni Jinho na para daw makapag-open ng portal ay kinakailangan daw na at least 8 hunter ang requirement para dito. Sinabi ni Jinho na gagawin daw nila ang katulad ng ginawa nila Dongsok, na umupa ng hunter para makumpleto ang requirement. Isang paraan din daw ito para maitago niya ang kanyang tunay na kakayahan, at para ma-impress na din daw ang ama nito. Dahil mas malaking factor daw kapag natapos nila ang 19 na dungeon quest na walang casualties na mamamatay dagdag pa nito. Pumayag si Jinho at sinabi na siya na daw ang bahala mag-hire ng mga hunter, at siya na ang bahalang mag-prepare ng mga dungeon. Dito ay ipinakita si Chao habang tumatakbo sa field, at nang siya ay nagpapahinga ay sinabi niya na kung ano daw ba ang kailangan niya sa kanya. Naramdaman niya na kanina pa may nagmamasid sa bawat galaw niya. Lumabas ang isang lalaki at sinabi na siya daw ay na-impress sa obserbasyon nito. Hindi na daw siya nagtataka dahil isa daw itong S-rank, saka inabot ang isang calling card sa kanya. Sa eksena namang ito, habang nag-uusap sila Jinho at kanyang ama ay nabanggit nito na talagang kinakailangan daw ng kanilang kumpanya ang mga resources galing sa mga dungeon. Sinabi din nito na tanging mga hunter lamang daw ang maaaring pumasok dito at iyon daw ang kanilang kailangan. Binanggit din nito na ang higit na nakikinabang ng mga resources na nakukuha dito ay ang mga guild, at ang mga ito ay lalong yumayaman. Kaya sa lalong madaling panahon daw ay kailangan nila na makakuha ng malalakas na hunter para sa kanilang balak na gumawa din ng isang malakas na guild. Ipinakita dito si Jinwo habang nag-iisip kung papaano siya makakapag-level up ng mabilis. Kailangan pa daw niya antayin ang mga dungeon quest na inihahanda ni Jinho, at sinabi niya na ang mga points na nakukuha niya sa kanyang daily quest ay hindi talaga sapat. Dito ay nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa Hunter Association. Nakasulat dito na kailangan daw niya na makipag-participate sa dungeon raid ng mga D-rank level. Dahil sa wala pa siyang ibang quest at ang kay Jinho ay wala pang resulta sa ngayon, kaya tinanggap na lang niya ito. Ipinakita din sa eksenang ito si Song, na dating kasama din ni Jinho sa Double Dungeon na naka-receive din ng invitation para sa isang D-rank dungeon quest. Tinanong siya ng estudyante niya kung bakit hindi na lang daw siya mag-retire, dahil sa siya daw ay may edad na din daw. Muli niyang naalaala ang trahedya sa Double Dungeon at sinabi niya na sa kabila ng pagkawala ng kanyang kamay ay parang may kulang pa daw. Sinabi na lang niya sa kanyang estudyante na para may maiambag pa daw siya sa lipunan. Ipinakita din dito si Kim na dati din niyang kasamahan sa Double Dungeon at parehong naka-receive din ng emergency summon. Pinigilan siya ng kanyang asawa dahil sa ito ay nag-aalala, dahil sa huling raid daw na pinuntahan niya ay maraming namatay, sabi pa ng asawa nito. Sinabi na lang niya sa kanyang asawa na dahil malapit na daw ang preschool ng kanilang anak kaya kailangan daw nila ng pera. At isa pa daw hindi naman daw magsusummon ang Hunter Association ng mga D-rank hunter para ipadala sa mas mataas na level ng dungeon kaya ayos lang daw iyon sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita sila Guildmaster Choi at President Yanho ng Hunters Guild na mayroong importanteng pinag-uusapan. Sinabi dito ni Choi ang tungkol sa Eugene Construction at sa pinaplano nito na pagtatayo nila ng sariling guild. Sinabi dito ni Yanho na narinig na daw niya ang tungkol dito, pero wala daw siyang pakialam sa mga ito. Tinanong ulit niya si Choi kung ano daw ba talaga ang totoong dahilan kung bakit siya nito ipinatawag. Ipinakita dito sa eksenang ito si Juhi na may kausap sa kanyang cellphone.
Sinasabi nito na itigil na lang daw niya ang pagiging hunter at tulungan na lang daw sila sa kanilang mga negosyo. Sinabi nito sa kanila na huwag daw siya pangunahan ng mga ito dahil may sarili siyang desisyon. Naalala niya si Jinwoo at sinabi niya sa kanyang sarili na gusto pa niyang subukan ulit sa huling pagkakataon. Dito ay ipinakita si Chow habang papunta sa opisina ni Choi, ay nakasalubong niya si Yeonho na lumabas sa opisina nito. Tinanong siya ni Choi kung ano daw ba ang maipaglilingkod niya dito. Sinagot niya ito na habang siya daw ay nagpa-practice ay may lumapit daw sa kanya na isang scout mula sa Eugene Construction at siya ay inalok na kung gusto daw ba niya na maging isang guild master sa itinatayo nilang guild. Sinabi ni Choi na since na andito daw siya para i-report sa kanya ito ay sigurado daw na tinanggihan niya ang mga ito. Sumagot siya na tinanggihan nga daw niya ito at tinanong niya si Choi kung ano daw ang ginagawa ni President Yeonho sa kanyang opisina. Dito ay muling ipinakita si Yeonho at ipinakita ang kanilang huling pag-uusap. Tinanong siya ni Choi kung ano daw ba ang masasabi niya tungkol sa failed raid na naganap sa Jeju Island. Sinagot niya ito kung bakit daw ba niya ito tinatanong ng tungkol doon. Sinabi niya ng diretso dito na gusto daw niyang tapusin ang raid na iyon pagdating ng araw, kaya kailangan daw niya ang tulong ng mga malalakas na katulad niya. Sinabi rin niya dito na mayroon din daw ito kailangan ipaghiganti sa lugar na iyon, kaya hindi siya makakatanggi sabi pa nito. Sa eksenang ito habang naglalakad si Song ay nakita niya ang isang taong pamilyar sa kanya. Tinawag niya si Jinwoo at ito naman ay tumugon sa kanya at tinawag din nito ang kanyang pangalan. Sinabi niya kay Jinwoo na ang laki daw ng ipinagbago ng kanyang pisikal na pangangatawan, at binanggit din nito ang tungkol sa kanyang naputol na mga paa. Sinabi na lang nito na mayroon daw S-rank na healer ang nagpunta doon at ito ay kanyang pinagaling, at sinabi din niya na ikinalulungkot daw nito ang nangyari sa kanyang braso. Sinabi na lang nito na kumpara daw sa sakripisyo na ginawa niya para sa kanila ay balewala lamang daw ito. Pagdating nila sa Dungeon Gate ay parang reunion ang naganap dahil pagtingin nila ay nandun sila Juhee, sila Mr. Kim at Mr. Kang. Sila ang mga dati nilang kasamahan na nang iwan sa kanila sa Double Dungeon na naganap. Hindi ito makatingin ng direkta sa kanila dahil alam ng mga ito na nagigilty pa din ang mga ito dahil sa huling dungeon ay iniwan sila ng mga ito. Natuwa si Juhee dahil sa muli daw ay nakita niya si Jinwoo, at ito ay kanyang pinuri dahil mas malaki na daw siya ngayon at ang kanyang mga paa daw ay magaling na. Sa eksenang ito ay may sasakyan na dumating at mula dito ay may mga bumaba na mga preso na mga hunter. Tinanong ni Song sa coordinator kung ano daw ang ginagawa ng mga preso dito. Sinabi ng coordinator na ang mga ito daw ay substitute hunter. Makikipag-cooperate sila para mabawasan ang kanilang mga sentensya, at ang mga ito ay nabibilang din sa mga C-rank na hunter. Si Kang Tae-sek ay inspector mula sa Hunters Association Surveillance Team at siya ang in-charge sa mga kriminal na ito. Dito ay sinabi sa kanila ni Kang na huwag daw sila mag-alala dahil siya daw ang in-charge sa mga kriminal na ito at siya ay kasama din daw na papasok sa dungeon kaya wag daw sila mag-alala. Tinanong din niya kung sino daw ba sa grupo ang tatayong leader ng mga ito. Dito ay nagboluntaryo si Song, na kung maaari daw ay siya muli ang tatayo bilang kanilang leader at ang lahat naman ay pumayag. Sa eksenang ito ay muling nagpasalamat si Song kay Jinwoo dahil sa pagkakataon daw na ito. Sa huling raid ay sinabi nito na madami sa kanila ang nakaligtas at iyon daw ay dahil sa kanya, kaya gusto daw nito makabawi sa kanya ngayon. Sa pagtatapos ng episode na ito ay sabay silang pumasok sa loob ng dungeon, ngunit iba ang kutob dito ni Jinwoo at pakiramdam niya ay mayroong hindi magandang mangyayari.